Patuloy ang tumitinding tensyon sa Middle East matapos tumanggi ang Iran sa ceasefire proposal na inaasahang magpapahinto sana sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Iran, Israel at mga kaalyado ng bawat panig. Sa halip na humupa ang sitwasyon, lalo pa itong lumalala habang nagpapatuloy ang palitan ng airstrikes, missile attacks at drone strikes sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang kasalukuyang giyera ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na conflict sa mundo sa ngayon. Sa isang panig ay ang Estados Unidos at Israel na nagsasagawa ng malalakas na operasyon militar laban sa Iran. Sa kabilang panig naman ay ang Iran na sinusuportahan ng mga grupong kaalyado nito tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi rebels sa Yemen. Sa loob ng mahigit isang buwan, walang tigil ang mga pag-atake na nagresulta sa malawakang pinsala sa mga lungsod, infrastruktura at civilian areas. Ayon sa pinakahuling ulat, malinaw na tumanggi ang Iran sa ceasefire proposal na inilatag ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ibig sabihin, wala pang tigil putukan at inaasahang magpapatuloy ang mga operasyon militar sa mga susunod na araw o linggo. Ayon sa mga opisyal, naniniwala ang Iran na hindi pa natutupad ang kanilang mga layunin kaya hindi pa sila handang itigil ang laban. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang malalakas na airstrikes ng Israel sa iba't ibang target sa loob ng Iran, kabilang ang military installations, weapon storage facilities at iba pang strategic locations. Gumaganti naman ang Iran sa pamamagitan ng paglulunsad ng missiles at drones laban sa mga target sa Israel. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga lungsod at naglalagay sa panganib ng maraming sibilyan. Mas lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil hindi na lamang dalawang bansa ang sangkot sa conflict. Sumali na rin sa labanan ang Houthi rebels mula Yemen na kaalyado ng Iran. Naglunsad sila ng mga pag-atake laban sa Israel at sa mga barkong dumadaan sa mga pangunahing shipping routes sa Middle East. Bukod dito, patuloy ring aktibo ang Hezbollah sa Lebanon na nagdudulot ng karagdagang tensyon sa northern border ng Israel. Isa sa mga pinakakritikal na aspeto ng digmaang ito ay ang epekto nito sa mga pangunahing rutang dinadaanan ng langis sa buong mundo. Kabilang dito ang Strait of Hormuz at ang Bab el-Mandeb Strait na parehong mahalaga sa global oil supply. Sa mga rutang ito dumadaan ang malaking porsyento ng langis na ginagamit ng iba't ibang bansa. Kapag naapektuhan ang mga rutang ito, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis at krisis sa ekonomiya sa buong mundo. Sa ngayon, nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng digmaan sa global economy. Tumataas ang presyo ng langis na may direktang epekto sa presyo ng gasolina at iba pang produktong petrolyo. Bukod dito, nagiging unstable ang mga financial markets dahil sa patuloy na tensyon. Maraming bansa ang nag-aalala sa posibleng paglala ng sitwasyon, lalo na kung tuluyang maaapektuhan ng global supply chains. Habang tumatagal ang digmaan, patuloy ding tumataas ang bilang ng mga nasawi at sugatan. Kabilang sa mga biktima ang mga sibilyan kabilang ang kababaihan at mga bata. Maraming pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa mga bombardment. May mga ulat din ng kakulangan sa pagkain, tubig at medical supplies sa ilang apektadong lugar. Ayon sa mga eksperto, may posibilidad na lumawak pa ang digmaan kung patuloy na dadami ang mga bansang masasangkot. Ang paglahok ng iba pang grupo at bansa ay maaaring magdulot ng mas malaking regional war na posibleng magkaroon ng global implications. Sa ganitong sitwasyon, mas tataas ang panganib hindi lamang sa Middle East kundi sa buong mundo. Samantala, ang iba't ibang bansa ay patuloy na nananawagan ng de-escalation at diplomasya. May mga bansang sumusuporta sa Israel habang ang iba naman ay nananawagan ng agarang tigil putukan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala pang malinaw na kasunduan na magpapahinto sa digmaan. Sa kabila ng mga pahayag na malapit nang matapos ang digmaan, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Ang patuloy na pag-atake mula sa magkabilang panig ay nagpapakita na hindi pa handa ang alinman sa kanila na umatras. Ito ay nagdudulot ng pangamba na maaaring tumagal pa ang conflict o lalo pang lumala. Sa kasalukuyan, may ilang posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Maaaring magkaroon ng biglaang ceasefire kung magkakaroon ng kasunduan ang magkabilang panig. Maaari ring magpatuloy ang digmaan sa kasalukuyang antas ng intensity. At posible ring lumala pa ang sitwasyon kung mas maraming bansa ang masasangkot. Bagamat malayo ang Middle East sa Pilipinas, hindi nangangahulugang hindi tayo maaapektuhan. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukod dito, ang instability sa global economy ay maaaring magkaroon ng epekto sa trabaho, negosyo at pangkalahatang kabuhayan. Sa ngayon, nananatiling aktibo ang mga operasyon militar sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Patuloy ang palitan ng mga pag-atake habang walang malinaw na senyales ng paghinto.
Ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago at maaring magbago anumang oras. Sa kabuuan, ang digmaan sa Middle East ay nananatiling isa sa pinakamalaking issue sa mundo sa kasalukuyan. Wala pang ceasefire, wala pang malinaw na katapusan. At habang nagpapatuloy ang labanan, patuloy ring lumalaki ang epekto nito sa buong mundo. Para sa iba pang updates at pinakabagong balita, manatiling nakatutok. Ito ang inyong balita.